Muling pagbangon. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang matandang sementeryo na matagal nang pinabayaan. Sinasabing may isang mahiwagang anting-anting na nakalibing doon, ang pusong itim. Isang sinaunang bato na kayang bumuhay ng patay. Si Marco, isang binatang naghahanap ng kayamanan, ay nakarinig ng alamat tungkol dito. Sa kagustuhang yumaman, pinuntahan niya ang sementeryo isang hating gabi, armado ng pala at gasera. Habang hinuhukay ang lupa, naramdaman niyang tila gumagalaw ito. Nanginginig man sa takot, ipinagpatuloy niya ang paghuhukay hanggang sa tumambad sa kanya ang isang lumang kabaong. Binuksan niya ito at nakita ang isang bangkay na tila hindi pa naaagnas. Sa dibdib nito, nakahimlay ang pusong itim. Tident isang makintab, pusakal na bato. Hindi nag-atubili si Marco at kinuha ito. Ngunit nang mahawakan niya ito, isang malamig na hangin ang humampas sa kanya. Biglang bumuka ang mga mata ng bangkay. Dilat na dilat, puno ng galit. Mabilis na umatras si Marco, ngunit naramdaman niyang gumagalaw ang lupa sa paligid niya. Isa-isang bumangon ang mga patay mula sa kanilang libingan, mga katawan na butot balat, mga mata na walang buhay ngunit nakatitig sa kanya. Tumakbo siya papalayo, pero saan man siya lumingon, may mga patay na sumusunod. Nakakarinig siya ng mga bulong sa hangin. Ibalik mo? Ibalik mo ang amin. Sa matinding takot, inihagis ni Marco ang pusong itim mayroon sa lupa. Isang nakakabinging sigaw ang lumabas mula sa mga nilalang bago sila biglang bumagsak. Isa-isang bumalik sa kanilang hukay. Nakaligtas si Marco, ngunit simula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga bangkay, nakangiti sa kanya, tila nag-aabang. At isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang paa. Hindi na siya muling nakita kinabukasan.